Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang horror action drama mystery thriller movie na may pamagat na The Wrong Turn Reboot. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga magkakaibigan na mga estudyante ng kolehiyo na sila Jane at ang nobyo nitong si Darius, Karen at ang nobyo rin nitong si Adam at sila Gary, Luis, na napilitang sumama sa kanila para magbakasyon sa bulubunduking lugar ng Virginia. Sa kalagitnaan ng biyahe ay kamuntikan na silang maaksidente dahil sa palyadong gulong ng kanilang gamit na kotse. Makikita na habang inaayos nila ito ay para bang may nanonood sa kanila sa sulok ng kagubatan. Matapos nito ay tinungo na nila ang hotel na kanilang paglalagian sa lugar, kapansin-pansin na para bang may mali sa mga kilos ng tao sa lugar kung saan kahit saan sila magtungo ay para bang nakasunod ang mga paningin ng mga ito sa kanilang grupo. Pagkalipas ng buong magdamag ay sinimulan na ng mga magkakaibigan ang pag-akyat sa bundok na kanilang napagplanuhan na libutin para mag-hiking at ma-enjoy ang kanilang bakasyon. Nang makarating sila sa tila kalagitnaan ng kagubatan ay kamuntikan ng mahulog si Karen sa isang bangin, dahil dito ay sabay-sabay silang napasigaw kasunod ng paglitaw ng isang ubod ng laking higanteng putol na puno na dumadagundong na gumugulong papunta sa kanila. Nagsimula silang magtakbuhan kung saan dahil sa sobrang takot at pagmamadali ay hindi nila nakontrol ang kanilang mga kilos mula sa pababang bahagi ng lugar kaya sabay-sabay silang nagsitilampunan at nagtalsikan kung saan-saan. Sa kasamaang palad ang kaibigan nilang si Gary ay nanatili pa rin sa direksyon na ginugulungan ng higanteng putol na puno kaya minalas na tinamaan ito. Matapos nilang makabangon ay makikita na lamang na nagtamo sila ng mga gasgas at nakita na lang nila ang nangyari kay Gary. Hindi sila makapaniwala na ang kaninang kasiyahan na kanilang nararamdaman sa paggalugad sa buong gubat ay napalitan agad ng pagdadalamhati dahil sa sinapit ng isa sa kanila. Habang nag-iiyakan sila dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay makikita sa hindi kalayuan sa isang sulok ang isang misteryosong indibidwal na palihim silang pinapanood habang nagtatalo-talo at nag-aaway-away sila dahil sa pagsusumbatan na sana ay hindi na lang sa bundok na ito na piling gugulin ang kanilang bakasyon. Dahil hindi nila maisasama paalis si Gary ay wala silang napagpilian kung hindi iwan itong nakaipit sa nasabing malaking puno at napagdesisyonan nilang balikan na lang ito kapag nakahingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Ngunit tila ang planong ito ay hindi ganon kadali na magagawa agad dahil sa hindi inaasahan ay hindi nila mahanap ang daan pabalik sa bayan at inabot na sila ng gabi para lang mahanap ang daan paalis sa nasabing gubat. Makalipas ang buong magdamag nilang pagpapalipas ng bagyo sa lugar ay nagising na lang sila na ang pinagtulugan pala nila ay isang lumang sementeryo at kanilang napansin na nawawala na si Karen. Hindi na napigilan ni Adam ang sobrang pangangamba sa nawawala niyang nobye kaya nagmadali itong naghanap sa buong paligid. Dahil sa pagmamadali ay nakatapak ito ng isang kakaibang patibong kung saan agad siyang binatak nito pakaladkad pababa sa isang malaking butas sa ilalim ng hukay. Huli na nang mapagtanto nila na napapalibutan na pala sila ng mga hindi maipaliwanag na mga nilalang na may kakaibang anyong panlabas na silang may gawa ng mga kakaibang patibong mula pa kahapon. Dahil sa takot ay napatakbo na lang kaagad sila Jane para mailigtas ang kanilang mga sarili. Hindi nagtagal ay nakahanap sila sa gitna ng gubat ng isang lumang sira-sirang bahay na may mga lumang mga gamit at mga bag na pang-hiking na para bang gamit ito ng mga naunang minalas na naligaw sa gubat. Sa ilang sandali ay nasorpresa sila ng masaksihan na dala-dala na ng mga nilalang na may kakaibang anyo ang kaibigan nilang si Adam na binatak kanina ng kadena. Sa pangunguna ni Darius ay mabilis na sinugod nila ang dalawang indibidwal na may bitbit sa kaibigan nila para pigilan ang mga ito. Sa hindi inaasahan ay nagsalita ang mga ito sa kakaibang lingwahe na hindi nila maintindihan.
Dahil sa galit ni Adam nang makabangon ito ay sinimulan nitong umatake ng walang tigil sa isang misteryosong individual hanggang magkadurog-durog ito. Nang maglabasan na ang mas maraming bilang ng mga misteryosong mga individual ay nagsimula na muli silang tumakbo. Habang takot nilang iniiwasan ang mga ito ay tila nabunutan ng tinik si Adam nang makita na nagawa palang makaligtas ng nobya niyang si Karen. Subalit hindi rin nagtagal dahil sa kanilang pagtakbo ay hindi nila napagtuunan ng pansin ang mga iba pang patibong na nakalagay sa buong paligid. Nahulog si Karen sa isang hukay na puno ng matatalas na kahoy na naging dahilan para tuluyang mawalan ng pag-asa ang nobyo niyang ito na magagawa pa niyang makaligtas. Iniwan siya nito kasunod ng pagdating ng isa sa mga misteryosong individual na hindi na pinatagal pa ang kanyang paghihirap. Nahulog din sa patibong ang nang iwan niyang nobyo kung saan wala itong nagawa nang tuluyan itong binatak ng iba pang kasamahan ng mga humahabol sa kanila. Tanging sigaw na lang ang narinig ng dalawang natitira sa grupo ng magkakaibigan na sila Jane at Darius kaya maingat at maigi silang nagtago subalit kahit anong gawin nila ay mabilis na nakakasunod ang mga ito kung saan kinuha rin sila ng mga hindi maipaliwanag na misteryosong grupo. Makalipas ang ilang oras ay nagising na lang si Jane na nakakulong na sa isang malalim na hukay sa lupa kung saan nagsisigaw na lang siya ng tulong hanggang sa binuksan ng mga kumuha sa kanila ang tarangkahan para ilabas siya ng mga ito sa ibabaw. Nang makaahon ay nakita niya na lang na nakatali na rin ang iba pa niyang mga kaibigan at napapalibutan sila ng kakaibang grupo ng mga tao na ito. Matapos takpan ang kanilang mga paningin ay pinaglakad sila ng mga ito hanggang sa makarating sila sa liblib na dako ng kagubatan sa isang kakaibang tribo ng mga cannibal na mapapansin na talagang sinauna pa rin ang kanilang mga kilos at pamumuhay. Pinaluhod sila ng mga ito sa harap ng tumatayong pinuno ng tribo na tinatawag nilang Vino. Tinapos din nila agad si Adam dahil sa ginawa nito sa isa nilang kasamahan kanina. Wala na silang nagawa pa kahit gustuhin nilang lumaban at iligtas ang kaibigan. Matapos nito ay dinala naman silang tatlong natitira sa bungad ng madilim na kuweba kung saan matapos tanggalan ng paningin ay ikukulong naman agad sila sa loob ng nasabing kuweba para maging pandagdag sa imbakan ng pagkain. Dahil sa sobrang takot ay sumubok pang tumakbo ni Darius ngunit hindi rin ito nakatulong sa kanya. Nang isusunod na siya ng pinuno ay maagap na nag-alok ng mungkahi si Jane na wag silang tapusin dahil ayon sa kanya ay makakatulong sila sa kanilang tribo. Nagsinungaling si Jane na si Darius ay mahusay na estudyante ng agrikultura kaya makakatulong ang kaalaman nito sa pagpaparami ng kanilang ani. Si Jane naman ay walang naisip kung hindi ialok ang sarili bilang asawa ng pinuno na magbibigay sa kanya ng anak. Nang marinig ito ng pinuno ay tila nagustuhan nito ang magandang alok ng dalaga. Kalaunan ng gabing ding iyon ay tinanggap na sila sa tribo at hindi nagsayang ang pinuno ng oras kung saan agad nitong tinikman at pinagsaluhan ang gabi na magkasama sila ni Jane. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa gabi-gabing pagpapaligaya nito sa pinuno ng tribo ay nagsimula ng mag-alala ang pamilya na naiwan nila sa syudad. Ang tatay niya na si Arthur ay hindi na nakatiis pa at tinungo nito ang lugar kung saan sila nagbakasyon. Dito ay nakumpirma niya sa hotel staff na hindi pa bumabalik ang nasabing grupo ng magkakaibigan. Dahil dito ay mabilis na nagplano si Arthur na suyurin ang buong gubat subalit ang grupo ng mga matatandang gang na ito ay hindi siya pinayagan sa gusto niya dahil lumalabas na takot ang mga ito sa nasabing tribo ng mga halimaw kaya ayaw nila na magambala ang kanilang lugar. Pinagtulungan pa nila si Arthur subalit sa kabila nito ay determinado pa rin ang ama na ito na mailigtas ang anak na nasa kamay ng tribo kahit ano pa ang mangyari. Umupa siya ng dalawang mga mangangaso sa katabing bayan na hindi naniniwala sa mga nasabing halimaw na tribo. Subalit ilang minuto pa lang nang makarating sila sa bandang gitna ng nasabing gubat ay hindi inasahan ni Arthur na mauubos agad ang dalawa niyang kasama sa pamamagitan pa lamang ng mga patibong na ikinalat ng nasabing tribo sa gitna ng kagubatan. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin sumuko ang tulad niyang ama na sobrang gustong mahanap ang nawawala niyang pinakamamahal na anak. Inabot na siya ng dilim sa paggalugad sa buong gubat.
Hindi man niya nahanap ang lugar kung nasaan ang anak ay nakita naman siya ng ilang miyembro ng nasabing tribo kaya tinangay siya ng mga ito patungo sa kanilang lugar kung saan hindi siya makapaniwala na totoo nga ang kwento patungkol sa tribo na kumakain ng mga naliligaw sa gubat. Sinubukan niyang takutin ang mga ito subalit wala silang reaksyon. Sa ilang sandali ay dumating na si Jane na para bang wala itong pakialam sa kanyang ama kahit ikinulong ito. Lumalabas na nagpapanggap lang pala siya na hindi siya nito kakilala para makakuha siya ng pagkakataon na mapakawalan ito habang mahimbing na umiidlip na ang mga tao. Sa pagkakataon na ito ay inaya niya si Darius na sumama na sa kanila paalis subalit tumanggi ito dahil ayon sa kanya ay mas payapa ang buhay sa nasabing tribo. Hindi na ito pinilit pa nila Jane at matapos tapusin ang ilang bantay ay ginamit nila ang nasabing kuweba na puno ng mga taong nakahandang gawing pagkain ng tribo. Nagawa nilang makalagpas ng walang problema subalit nang dumating na sila sa pangalawang lagusan paalis ay inatake na sila ng mga miyembro ng halimaw na tribo na handang pigilan sila. Nakipaglaban silang mag-ama sa mga ito hanggang sa matagumpay nilang nailigpit ng mabilisan ang iilan sa mga miyembro. Sinimulan na nilang tumakbo at hindi nagtagal ay nakasalubong naman nila ang armadong grupo ng mga gangster sa bayan na pilit na pumipigil kay Arthur na magtungo sa gubat. Inakala nila Jane na kaaway rin nila ang nasabing grupo ngunit nang tinamaan siya sa kanyang binti ng atake na nagmula sa taga-tribo ay bigla na lang silang tinulungan ng mga ito sa pakikipaglaban. Matapos nilang maitaboy ang mga ito gamit ang kanilang armas ay sinunog din nila ang paligid na dinadaanan paalis para hindi sila masundan. Lumalabas na kinuha rin pala ng mga ito dati ang anak ng matandang gangster kaya galit na galit ito sa mga nagpupunta sa nasabing gubat. Lumipas ang ilang araw at tila para bang nasa maayos ng sitwasyon ang lahat, nakabalik na si Jane sa normal na pamumuhay at handa na sana nitong kalimutan ang mga nangyari subalit nang umuwi siya galing sa grocery store ay hindi siya makapaniwala na nasa loob na ng bahay ang pinuno ng mga halimaw na tribo kung saan walang kaalam-alam ang pamilya niya sa individual na kanilang pinapasok. Lumalabas na nagdadalang tao si Jane at ang ama ay walang iba kung hindi ang malupit na pinuno ng mga malahalimaw na tao kung saan gusto siyang sunduin pabalik sa tribo. Mabilis niya itong inatake ng walang alinlangan kung saan naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo subalit kapalit nito ay nagawang tapusin ng pinuno ang ina niya at kanyang mga kapatid. Ngunit isa lang pala itong imahinasyon ni Jane sa mga pwedeng mangyari kaya wala siyang nagawa kung hindi sumama sa nasabing leader pabalik ng tribo para wala ng gulong mangyari. Kasama ang iilang miyembro ay sumakay sila sa ninakaw nilang van. Inakala ng grupo na nagtagumpay na sila subalit sa pagtatapos ay makikita na biglang huminto ang sasakyan at makikita na lamang din nagigil na inubos ni Jane ang lahat ng miyembro na nasa loob kasama ang pinuno kasunod ng paglakad nila pabalik sa bahay ng kanyang pamilya. Special shoutout kay Jade Mark, Susan Gozem, CJ Decano, Django Mateo, Frances Gonzalez, Michael Pagaura from Bohol, Aliwas Hunter PH, Amigos Amigas TV, at sa huli kay Bogard Kaingin, maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.